Hello guys, this is Master June. So today mag-update tayo dito sa ginagawa nating studio. So itong studio ko ngayon ay ang laki nito ay 12 feet by 8 feet. Okay, I am not professional, kaya kung mayroon kayo makikita na hindi perfect ang pagkakagawa, ang sa akin ako lang ang gumawa nito, and like I said, hindi ako professional. So anyway, bigyan ko kayo ng konting information. So dito sa Amerika kasi meron kami tinatawag na Home Depot o yung tinatawag na Lowe's, which is doon pwede kang may binebenta silang ganito mga shed kung tawagin, no? It will cost like 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pataas. Itong sa akin, meron ako nakita doon na 12 by 8, the same. Kaso ang mahal, nasa $3,000, no, or more pa yata yun. Ang problema, nakatayo na siya pero hindi sila ang gagawa. So yung bibili mo doon, mga pre-cut na siya, no, mga pre-cut na mga lahat na ng materyales, kompleto na siya. Tapos i-deliver nila yon, and then ikaw pa rin ang i-install. So which is okay na yun kasi pre-cut na lahat yun. So lahat na yun. So nasa 3,000 something. Okay, 12 by 8 yata yun. 12 by 10, 8 by 10 yung nakita ko. So, and then wala pang insulation. Wala pa siyang inside wall. Kumbaga, wala siyang inside wall. Yung outside wall lang meron. So ang mahal. Pati ceiling hindi rin. So ngayon, ang ginawa ko, I decided to build my own. Okay, to see how much kung magkano may spend ko. So by the way, itong nagawa ko ngayon is 12 by 8 to. So mas malaki kumpara doon sa ginawa doon sa binebenta sa Home Depot. So ayan, ali kayo, samahan niyo ako, ipakikita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa o kung ano yung style na ginawa ko. So yan. So ito yung pinaka-outside niya. Gumamit ako ng mga plywood din na nabibili sa Home Depot. Mahal din yan. So yan yung style na ginawa ko. Okay, ito yung outside niya. Actually hindi pa ito tapos kasi pipinturahan ko pa yan. Okay, so yung window, ayan, nabili ko lang sa marketplace ng mura lang din. Brand new siya pero mura ko nabili. Natawaran ko. So nilagyan ko siya ng dalawang window. Tapos ito ay outdoor exterior door. Okay, fiberglass, metal. Okay, metal siya. And then meron siyang insulation sa loob. Ngayon pasok naman tayo sa loob. Yan, makikita ninyo hindi pa ito tapos guys ha. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo na inside wall. So yung mabibili mo wala siyang wall sa inside. So outside lang ang makikita mo, tapos makikita ipadadala na sa mga kahoy, ganyan. So gagastos ka pa ulit ng couple of $100 para malagyan mo siya ng wall. So let's say sabihin na natin nasa 3,000 yung nakita ko, tapos gagastos ka pa rin pati insulation, etc. So ngayon, ito yung ginawa ko. Okay, video. Yan. So yan yung ginawa natin. Lagay ako ng tinatawag na anong tawag nito? Wall dito sa loob. Sa loob niyan, so gumamit ako ng 2x4. Tapos sa loob nitong wall na to, okay, naglagay tayo ng insulation. Okay? Naglagay tayo ng insulation buong bahay, buong yan sa loob. Yan. Okay? So buo yan. May insulation yan. So dito sa bahay na to, sasabihin ko sa inyo, yung exact price ko na ginamit dito ay nakaka 2,300 pa lang ako. Okay, 2,300 pero malapit na patapos na ako. Kasama na installation, lahat-lahat, pumalo na ako ng 2,300. So ako naman kasi drywall, hindi ako professional as a drywaller. Alam niyo naman, may mga professional talaga para sa mga drywall. So pero I tried my best to do it myself. So may nakikita tayong mga konting mga dito. Yan. Pero parang perfect pa rin siya, di ba? So ayan yung table natin. Pag magla-live tayo,
Yan, hindi pa rin yan tapos kasi yung wall na yan guys, lalagyan natin ngayon ng tinatawag na wood slat, yung stick na nakatayo tapos kulay itim. Lalagyan natin yan. Kaya hindi ko na siya pininturahan muna kasi ang ipipintura ko dyan kulay itim. Or bibili ako ng, pinag-isipan ko bumili ng foam, black foam, yung pang acoustic soundproof foam. Ilalagay ko dyan din, i-stick ko ngayon yung mga kahoy na stick na hanggang doon, mula doon sa taas, pababa yan. So magiging hopefully maging magandang kalabasan. Tapos, ito nga, itong white wall ko, yan. So kung tutignan ninyo, parang perfect siya tingnan, di ba? Oh, yan, para siyang perfect tingnan. So ngayon, ito naman, kung makikita ninyo dito sa side ko to, ang ginawa ko, wallpaper. Pero maganda tong wallpaper na to kasi kung titingnan nyo, meron siyang anong tawag nito? Parang magaspang siya ng konti. Ang ganda ng wallpaper na to guys. Sa Temo ko lang to nabili. Okay, sa Temo lang to, napakamura. So nilagyan ko yun hanggang doon sa baba. Yun doon. Yan. Bakit ko nilagyan yan? Kasi nga hindi ako professional sa drywaller. So ang ginawa ko, para hindi kita yung drywall na yung mga pangit, ito ang nilagay ko. Okay, para yan makikita nyo may linya. Pero okay na yan, hindi naman mapapansin yan. Okay, tapos lalagyan ko na lang din siya siguro ng konting pintura para hindi o whatever kung naman yung Tapos ngayon, din ang ginawa ko dito sa wall. Dito sa ceiling ko. Okay? Ano rin yan? Yan, design laminate ang tawag dyan. Pero yung laminate niyan ay makapal, hindi basta-basta na linoleum na laminate na parang papel lang. Ito hindi kasi mayroon siyang foam. Kaya kung titingnan ninyo, pag pinindot ko to, bumabaon siya, no? Meron siyang foam. So parang rin siya, parang soundproof din siya. Tapos yung likod nito, foil na dumidikit. So extra layer pa rin siya para sa soundproof at saka para sa weather. Okay, so maganda siya. So ganun din yan. Kulang ko na lang dyan ay lalagyan ko na lang ng mga molding. Kaya ganyan pa siya, no? May molding kasi yan. Lalagyan ko ng molding doon. So yan yung ko. Ito ang pangit sa akin. Ito yung ko naman, yung pinto. Nung kinakabit ko to, hindi ko napansin. Nung tinatayo ko tong wall na to, nung nag-umpisa pa lang ako, na overestimate ko, hindi ko napansin, nakalimutan ko na hindi pala siya konting pantay. So instead na patayo, pag siya ng konti, itong wall na to napansin ko na lang nung nalagyan ko na ng drywall. Kaya ngayon, ang nangyari, ito lang ang parang ang pangit na Kaya ngayon, ang ginawa ko, kasi dapat, kung titingnan nyo to, pantay to. Dapat pantay din dito. Kaso nga, itong wall na to, hindi pantay ang pagkakatayo. Kaya ayan, kung titingnan nyo, may isang gap. So ang gagawin ko na, pero lalagyan ko pa rin yan. Lalagyan ko pa rin siya ng lalagyan ko pa rin siya ng trim molding. Kaya ganyan ang mangyayari niyan. Ganyan. So dito, molding pa rin ganyan. Hanggang doon, paipot siya. Pero hanggang hindi ko pa siya nalalagyan. So siguro naman hindi na rin ito mapapansin once na pininturahan ko ito ng puti, hindi na rin yan mapapansin. So hanggang doon yan. So yan yung ginawa ko, no. So lahat yan ako lang din ang gumawa. I'm not a professional, pero I tried my best to do it myself. Okay? And then itong mga to, yan, mga electrical, nilagyan ko rin ng electrical. Ayun, meron din akong electrical doon. Isa pa nandun. Tapos meron pang isa rito, meron pang isa rito. So pag nagtataka kayo bakit wala akong ilaw, talagang sinadya ko walang ilaw yan kasi gusto ko yung ilaw is manggagaling lang. Yung yung lampshade lang. So yan, tapos naglagay na rin tayo ng molding. Di ba? Ganda rin ang ating molding. Baseboard kung tawagin nila. Baseboard. Yan, palibot yan. So ngayon, gumawa na rin ako ng itong floor natin, ito yung tinatawag na laminate floor. Okay?
wood pa rin siya pero well, tawag nila kasi laminate, ganito lang kanipis. So ito yun, ako lang ang nag-install nito. So lahat yan, kita nyo naman, ang ganda. Okay, tapos dito, yan. So ang ginawa ko, gumawa rin ako ng just in case lang, meron akong GFCI kung tawagin. So kunyari, pag ito namatay, patay lahat ang ilaw. Kunyari, test ko, patay lahat ang ilaw. Kasi bakit? Lahat ng connection ng electrical ko nakakonect dito. So in case of emergency, nagkaroon ng circuit breaker or circuit problem, issue, mamamatay to. Lahat yan for safety. Mamamatay lahat yan. So nandito yan. So naglagay ako just for safety. So okay yan. So kasi kung magpapalagay ako, ang mahal-mahal ng installation, magpapa-install ka. Ayan, kita nyo, hindi siya perfecto pero okay, ayan, kita nyo. Pag inano ko yan, ganun ulit yan, hindi ko pa ayan, dikit natin ng konti. Hindi na dikit ng maayos. Nandikit siya. Diba? Ang gandang tingnan. So yun, ito yung update ngayon. So dati, bale, nagastos ko rito mga 2,300, tapos siguro dadagdag lang ako ng mga $100 pa para maayos ko yung baseboard ko dyan, yan dito. So all in all siguro total nito mga nasa 2,500 or less. Pero malaki na to, it's a 12x8. By the way, yung 2,500 na kasama na yung windows. Itong mga windows na to, binili ko to sa marketplace, which is brand new. Yan, double pane siya. Ito, naglagay ako ng windows dito para malaki. Yan, nilagyan ko na rin ng mga trim. Di ba, ang ganda? Ganda. Nilagyan ko na rin ng trim yan. So, mura ko lang nabili siya. Kaya, ayan, tapos mayroon din tayong AC. Kasi minsan, kahit na mainit, kahit na mayroon kang insulation, kung wala naman tao dito sa kwartong to, sa studio na to, tapos nakapatay ang pinto, nakasarado ang pinto, and then mainit, pagpasok mo talagang mainit pa rin. Kasi nga, nakapatay naman, wala naman tao dito. Okay? So, tendency kahit papano, mainit pa rin yun. Pero hindi ganun kainit, hindi ganun kainit. So, ayan. So, ito yung natin. Ito yung ating studio. So, ngayon, once na ayos na to, once na maayos ko na yung wall na yan, papalit na lang tayo ng papalitan natin ng malaking yung curve na monitor, yung 44 inches ang haba para isa na curve. Tapos itong table, ayan, ang gagawin natin, pagtiisan na muna natin yan kasi okay pa naman yan. So yan yung parang studio natin ngayon. Mga camera natin nakasetup dyan, which is hindi pa yan. So yun, maglalagay na lang tayo ng mga konting plants dito para magandang tingnan. Then LED lights, actually lalagyan natin ng LED lights yan. Yan, LED. Hanggang doon sa palibot yan, LED. Ngayon guys, bigyan nyo ako ng comment below kung ano yung mga idea na sa tingin nyo makakatulong para mas mapaganda itong itong studio natin. Okay, iniisip ko nga ito, actually ito, ang table na to, hindi yan dyan. Dito ko kasi yan ilalagay. Para pag nag-live tayo, meron tayong regular lights na pumapasok. Dito tayo magla-live. Okay, tapos yan ang magiging background natin. Kaya natin lalagyan siya ng wood slat. Ang tawag doon, wood slat. Yung mga contemporary, yung mga uso ngayon na may mga wood na nakatayo. Yan, pero kulay itim ang gagawin natin. Okay? So, tapos lalagay tayo ng mga kung ano namang cheche-boreche dyan. So, tingnan natin kung anong magiging updated pa. So, abangan nyo yung magiging siguro mga a week from now. Okay, kasi ngayon, hindi pa natin maayos ng pahinga muna tayo. Dahil lang araw na rin natin itong ginagawa. Kasi ginagawa ko lang to pag day off ako, wala akong trabaho. So, ayan. So, ito yung mga ginagamit natin. Shure mic. Well, meron tayong MacBook. At ito yung Rodecaster. Okay, Rodecaster Pro 2 ang ginagamit natin. Meron din tayong Yamaha. Ito hindi na natin to nagagamit. O baka
pag ano, pamigay na lang natin, parato natin, meron din tayo niyan. So, ayan. Yan lang ang simpleng setup ni Master. Ayan, meron din tayong green screen. Okay? And meron din tayong tinatawag na, yan yung ginagamit ko, yung nail gun. Okay, pero ito battery to. Ang mura nito, nabili ko lang to sa Temu. Ayan, kaya kung kayo guys mahilig mamili, ayan, punta kayo sa Temu. Okay? Punta kayo sa Temu, ibababa ko rin yung ano nito dyan sa description kung ano to. Magkano lang to guys, napakaganda. Pag titingnan nyo, $99 lang ko lang to nabili. $99, di baterya na siya. Ayan. So nabili natin to sa Temu. So ilagay natin yung description nito dyan sa ano. At guys, makakala nyo ito talagang hindi to ano, legit talaga to guys, kasi kung titingnan niyo to sa Amazon, napakamahal sa Amazon, nasa 200 plus yata, 300. Pero nabili ko lang siya sa Temu ng napakamura. Dalawa pang baterya yan. So mostly yan ang ginagamit ko para sa mga trim ko. Yan, sa mga baseboard, sa mga gusto kong ano dito, yan. Yan ang ginagamit natin. So anyway guys, salamat sa panood, and hopefully guys update ko ulit kayo sa next video natin. Thank you!